Ang sinumang nakakita sa butong ito ay dapat mamatay. Pero direkta ko itong nilunok sa aking tiyan. At inalagaan sa loob ng 18 taon. Dahil bago pumanaw ang aking ama sinabi niya sa akin. Nakapag tumubo na ang buto sa aking katawan. Magkakaroon ako ng malaking pagbabago. Ngunit bago tumubo ang buto. Hindi ako maaaring magsalita. Dahil sa sandaling ibuka ko ang aking bibig. Lalabas ang amoy ng buto. Na magdudulot ng galit ng kulog mula sa langit. At maaari pa akong tamaan ng kidlat hanggang mamatay. Kaya sa loob ng 18 taon. Hindi ako nagsalita kahit isang beses. Kaya inakala ng lahat na ako ay pipi. Bukas ang huling araw ng 18 taon. Ngunit ngayong araw. May nangyaring hindi ko inaasahan. Karugtong ng nakaraang episode. Para sa mga bagong manonood inirerekomenda na magsimula sa unang episode. Nagsimula si Deng Wen. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Hindi kaya bago pumanaw ang ama. Na hiniling sa akin na dalhin. Ang kahon na dala niya sa loob ng 10 taon at ilibing sa harap ng kanyang puntod. At pinayuhan ako. Na huwag itong hukayin hanggat hindi pa tumutubo ang buto. Mayroon kayang mga gamit para sa pagsasanay na iniwan niya para sa akin. Dahil kung nakapag-iwan ang kanyang ama ng ganoong mahiwagang buto sa loob ng misteryosong kahon, siguradong mayroon ding hindi pangkaraniwang bagay. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Ngunit narinig niya ang pagmamakaawa ni Liu Ruxui mula sa kabilang bakuran. Tiyawang ito ang mga kagamitan na bigay sa akin ng angkan ngayong buwan. Pakiusap huwag ninyong kunin. Dinala ni Wang Yingfeng ang dalawa niyang personal na katulong. At kinorner si Liu Ruxui sa pader. Pinigilan ng mga katulong ang kanyang mga kamay. Si Wang Yingfeng. Kinuha mula sa kanyang damit ang isang bote ng key refining liquid. Malamig ang kanyang mukha at sinabing. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Nabalak mong ibigay ito kay Fang Chen na isang basura. Gusto mo siyang manalo. Hehe mangarap ka. Malakas na ibinagsak ni Wang Yingfeng ang key refining liquid sa lupa. Ang mahalagang key refining liquid ay kumalat sa lupa. At humalo sa putik. Nagmadaling kumawala si Liu Ruxui sa dalawang katulong at dumapa sa lupa. Pinulot ang lupang basa ng espiritual na likido. Umaasang may maisasalba pang likido. Ngunit ang likido at putik ay hindi na mapaghihiwalay. Wala na itong silbi. Kahit si Wang na may mahinahong disposisyon ay naiyak sa galit. Kaawa-awa na si Xiao Chen. Bakit niyo siya ginaganito? Kahit isang bote ng key refining liquid ay ipinagkakait niyo pa sa kanya. Walang pakialam na ipinagpag ni Wang Yingfeng ang kanyang mga kamay. Sinong nang aapi sa kanya? Ang key refining liquid ay pag-aari ng aming pamilya Liu. Kung may dangal siya dapat siya mismo ang kumuha nito. Umaasa sa isang babae na palihim siyang binibigyan. Hindi lang kami sa mansyon Liu ang humahamak sa kanya. Kahit ang mga pulubi sa daan ay duduraan siya bago umalis. Umikot siya. At umalis ng may kasiyahan. Si Fang Chen ay walang kahit isang bot ng key refining liquid. Gusto niyang talunin ang aking pamangkin. Mangarap siya ng gising. Walang magawang nakaupo si Liu Ruxui sa lupa. Umiiyak sa pagsisisi. Sa sandaling iyon isang kamay ang dumampi sa kanyang likod. At marahang tinapik siya nagulat siyang lumingon. At nakita si Fang Chen. Lalong nagsisi. Yumakap siya dito at umiyak na sinasabing patawad. Xiao Chen wala talaga akong silbi. Dapat mas naging maingat ako. Para hindi ako natuklasan ni Wang. Marahang tinapik ni Fang Chen ang kanyang manipis na likod. Puno ng lambing ang kanyang puso hangal ka. Kulang pa ang pasasalamat ko sa iyo. Bakit naman kita sisisihin? Namumula ang mga mata ni Liu Ruxui at puno pa rin ang pagsisisi. Pero iyon na lang ang tanging key refining na maibibigay ko sa iyo. Ano bang nagawa ko para magkaroon ng ganitong kasintahan? Lalong naging malambing si Fang Chen. May isang bagay na sinabi si Wang Yingfeng na sinasang-ayunan ko.
Ang isang lalaking umaasa sa tulong ng babae para manalo. Hindi lang minamaliit ng iba kundi pati na rin ako. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa key refining liquid. Umuwi ka na at magpahinga. Hintayin mo na lang ang balita ko. Matagal na nanahimik si Liroxu. Tumango habang umiiyak. Gawin mo lang ang makakaya mo. Ano man ang resulta. Hindi kita sisisihin, sabi niya. Umalis siya sa likod bahay. At umalis din sa Mansyon Liu. Papunta sa Yunnu Mountain sa labas ng bayan kung saan maraming espiritual na halaman. Hindi niya matiis na makitang walang magawa si Fang Chen. Gusto pa rin niyang gawin ang lahat para matulungan si Fang Chen. Kahit na ang epekto ng mga halamang iyon ay mas mababa kaysa sa key refining. Mas mabuti na iyon kaysa wala. Kasabay nito, umalis din si Fang Chen sa Mansyon Liu. At pumunta sa sementeryo sa labas ng bayan. Ama, hindi po naging mabuting anak. Dinalaw ko po kayo. Lumuhod siya sa harap ng puntod. Nagsunog ng maraming perang papel at kandila. Naalala niya ang mga panahong kasama ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay tahimik. Mahilig uminom. Kapag lasing, galit siyang sumisigaw sa langit. Para bang inilalabas ang sama ng loob. Kapag hindi lasing, tinitingnan niya ang buwan habang lumuluha. At lasing man o hindi. Kapag tinitingnan niya si Fang Chen, palagi siyang malambing ama. Mag-aasawa na po ako. Pero hindi si Liu Ruyan. Kundi ang mas gusto ninyo. Si Liu Roxu na minsan yung sinabi. Na mas bagay na maging asawa ko. Dahil malambing ang ugali. Tahimik at magalang. Habang tumatawa si Fang Chen, tumulo ang kanyang mga luha. Kung buhay ka pa, siguradong hindi mo mapipigilan ang iyong ngiti. Kapag kami ay ikinasal na, dadalhin ko siya dito para makilala ninyo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Sinabi ni Fang Chen nang may bahid ng paumanhin. Ngunit nagkaroon po ng kaunting problema. Kailangan kong buksan ang kahon na iniwan ninyo. At gambalain ang inyong kapayapaan. Patawarin niyo po ako. Pagkatapos yumukod ng 3 beses. Itinaas ni Fang Chen ang asarol at hinukay ang lupa sa harap ng lapida. Humukay siya ng 3 talampakan. At sa wakas natagpuan ang isang itim na kahon na gawa sa kahoy. Aba, hindi pa pala nabubulok. Binuhat ito ni Fang Chen. Nagulat siya dahil sa pagkakaalala niya. Ang kahoy na kahon ay ganito pa rin. Hindi nasira. At walang bakas ng paglipas ng panahon. Kahit na nakalibing sa lupa sa loob ng 3 taon. Walang ahas o insekto ang kumagat dito. At hindi rin ito nasira ng basang lupa. Tila ang kahon na ito ay hindi isang ordinaryong bagay. Bahagyang tumibok ang kanyang puso habang binubuksan ang kahon. Narinig ang isang kikalansing ang kahon na iningatan ng kanyang ama sa loob ng 15 taon. Na hindi kailanman nawala sa kanyang tabi. At hindi kailanman binuksan. Sa wakas ay nakita muli ang liwanag ng tumubo na ang buto ni Fang Chen. Habang binubuksan ang kahon. May mga bagay na nagpadilat sa mga mata ni Fang Chen. Ang tumambad sa kanyang mga mata. Iyon ay 2 bot ng jade. Sa loob nito ay may berding espiritual na likido. Mid-grade key refining liquid. Ito ay mid-grade key refining liquid. Sobrang saya ni Fang Chen. Alam niya na ang kanyang ama ay siguradong mag-iiwan ng mga gamit para sa kanyang pagsasanay. Ang 2 bote ng mid-grade key refining liquid na ito ay isang agarang pangangailangan. Mabilis niyang kinuha ang key refining liquid. At doon niya napansin na may isang sulat sa ilalim. Isang rolyo ng kawayan. Nang makita ang sulat, kumabog ang kanyang puso. Nanginginig niyang binuksan ang sulat at nakita. Ang sulat kamay ng kanyang ama. Xiao Chen, kapag nabasa mo ang sulat na ito. Ang iyong ama ay 3 taon nang pumanaw. Tumubo na ba ang iyong buto? Napakasalan mo na ba si Liu Ruyan? Malusog ka ba? Ano na kaya ang itsura mo ngayon? Gustong-gusto malaman ng iyong ama.
Ngunit sa kasamaang palad hindi ko na ito makikita. Umaasa ang iyong ama na sinunod mo ang aking bilin. Bago mo buksan ang kahon. Dahil kapag tumubo na ang buto, magiging kapaki-pakinabang sa iyo ang mga bagay sa loob ng kahon. Ang 2 bote ng mid-grade key refining liquid ay para sa iyo upang malampasan ang iyong kasalukuyang antas. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang rolyo ng kawayan sa ilalim. Ang iyong ama ay may karaniwang talento. Sa buong buhay ko kaunti lang ang natutunan ko. At naging isang 2-star soul master lang. Sana'y malampasan ako ng aking anak. At maging isang dakilang soul master na kinikilala. Sa gayon magkakaroon ka ng kakayahang protektahan ang iyong sarili. Sa huli ang kahon na ito ay iniwan ng iyong ina para sa iyo. Sabi niya kapag naging 5-star soul master ka na, maaari mong buksan ang lihim na kompartimento ng kahon. Ang hindi pagbubukas nito ang huling pinagsisihan ng iyong ama. Kung isang araw ay mabuksan mo ito, tandaan mong magsindi ng insenso at sabihin sa akin kung ano ang nasa loob. Magpakatatag ka, marami kang pagdadaan ng pagsubok sa buhay. Ano man ang mangyari, huwag kang susuko ha. Isang patak ng luha ang tumulo sa sulat. Tila nakikita ni Fang Chen ang kanyang ama sa kanyang harapan. Nagpapaalam sa huling pagkakataon, ama. Hawak ang kanyang kamao habang lumuluha. Ang inyong anak ay sisikaping mabuhay. Tiyak na tiyak. Matagal bago niya pinunasan ang kanyang luha. At maingat na itinago ang sulat. Puno ng emosyon ang kanyang puso. Kaya pala ang kanyang ama ay isang 2-star soul master. Ang soul master ang pinakamarangal na propesyon sa mundong ito. Walang katulad. Mayroon silang kapangyarihan ng kaluluwa na higit sa karaniwang tao. At nakakagawa ng iba't ibang mahiwagang kakayahan ng kaluluwa. Nakakagawa rin sila ng mga espiritual na tableta na ginagamit ng mga mandirigma. Hindi tulad ng ordinaryong gamot. Ang mga tableta para sa pagsasanay ay ginagamit mula sa iba't ibang matatandang halamang gamot. Ang mga ganitong halaman sa malalim na kabundukan at kagubatan sa paglipas ng panahon, ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya. At hindi maiiwasang sumipsip din ng mga dumi. Upang maalis ang mga dumi, kailangan ng malakas na kapangyarihan ng kaluluwa. Upang paghiwalayin ang mga ito. Kaya ang isang soul master ay isang dalubhasa na may mahiwagang pamamaraan. At isa ring hindi mapapalitang alchemist. Ang pamilya Qin sa Guizhou City. Ang dahilan kung bakit sila naging nangungunang pamilya ng mga alchemist ay dahil bawat pinuno ng pamilya ay nagmamana ng yaman ng pamilya Qin. Isang bagay na pansamantalang nagpapalakas ng kapangyarihan ng kaluluwa ng isang tao. Ang antas matapos itong palakasin ay halos katumbas ng isang soul master apprentice. Kahit na ganoon, naging dahilan ito para maging isa ang pamilya Qin sa Guizhou City. Sa pinakamakapangyarihang pamilya. Sa isang tapak lang, ang buong Guizhou City ay yayanig. Ang lakas ng isang soul master ay mailalarawan. Tuyong-tuyo ang lalamunan ni Fang Chen habang binubuklat ang rolyo ng kawayan. Kung matutunan niya kahit kaunti nito, at maging isang 2-star soul master tulad ng kanyang ama, hindi ba't magagawa niya ang lahat? Sa rolyo ay may mga kakaibang baluktot na salita. Sa unang tingin hindi ito mukhang mga salita. At habang tinitingnan mo ito nahihilo ka. Taisol Art unang bahagi may akda. 8-star soul master dakilang Panginoong Xiao Yao. Tanging ang mga may malakas na kaluluwa ang makakabasa ng mga salita. Ang mga mangmang na tumingin dito ay magkakaroon ng matinding sakit ng ulo. At ang mas malala ay masisira ang kaluluwa. Mag-ingat sa pag-aaral. Noon naintindihan ni Fang Chen na ang mga salita sa itaas ay hindi tinitingnan ng mata, kundi kinikilala ng kaluluwa. Kaya niyang makilala ito. Ibig sabihin mas mataas ang kanyang kaluluwa kaysa sa karaniwang tao. Mayroon siyang kakayahang maging isang soul master. Ito ay nagbigay ng malaking kagalakan kay Fang Chen. Agad siyang nagpatuloy sa pagbabasa.
Hanggang sa sumakit ang kanyang ulo. At hindi na makatingin pa sa mga sumusunod na kabanata, kaya siya tumigil. Agad siyang umupo sa harap ng puntod. At tahimik na pinagnilayan ang mga nabasa niya. Tulad noong pinag-aaralan niya ang King Feng True Scripture na tutunan niya. Ang mga nilalaman nito ay napakadali rin. Sa loob lang ng kalahating araw ay iminulat na niya ang kanyang mga mata. Puno ng pananabik, Ama. Tila natutunan ko na ang ilang paraan ng paggamit ng kaluluwa. Tiningnan niya ang 2 bote ng mid-grade key refining liquid sa kanyang harapan. Uminom siya ng 1 bote. At isinilid ang isa sa kanyang damit. Sa pagpasok ng napakalakas na key refining liquid sa kanyang katawan. Naglabas ito ng saganang espiritual na enerhiya. Mabilis na nag-ensayo si Fang Chen. At sabik na sinipsip ang mga enerhiyang ito. Hindi nagtagal na yanig ang kanyang katawan. At masayang iminulat ang kanyang mga mata. Naka-breakthrough na ako sa 3 antas ng key refining. Ganoon pala ang epekto ng mid-grade key refining liquid. Hindi ko alam kung ano ang epekto ng mas mataas na high grade. At supreme grade. Tinabunan niya ang hukay sa harap ng puntod. Yumukod sa puntod ng kanyang ama at tumayo para bumalik sa lungsod. Ngunit hindi siya bumalik sa pamilya Liu. Kundi pumunta sa isang Zhenbao Pavilion na matumal ang negosyo. Ang Zhenbao Pavilion ay tindahan ng pangalawang pinakamalaking pamilya ng alchemist sa Guizhou City, ang pamilya Chen. Hindi kasing swerte ng pamilya Qin ang pamilya Chen, na mayroong kayamanan na nagpapalakas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Kaya't nakakagawa lamang sila ng mga napakasimpleng gamot. Ang negosyo ay malayo sa pamilya Qin. Nang dumating si Fang Chen, nagpalit siya ng maluwag na itim na balabal. At nakasuot ng maskara nang pumasok sa tindahan. Ang nagbabantay sa tindahan ay ang tagapamahala ng Zhenbao Pavilion. Tamad na nakahiga sa upuan at naghihintay ng customer. Anong bibilhin mo? Umiling si Fang Chen. May maliit na bato sa kanyang bibig. Kaya't hindi malinaw ang kanyang boses, hindi ako bibili. Tiningnan ng tagapamahala na may bigot si Fang Chen. Kung gayon mayroon kang mga kayamanan na gusto mong ibenta ang ilang maswerteng mandirigma na nakahanap ng mahalagang halamang gamot. Ibinebenta rin ito sa mga mapagkakatiwalaang tindahan. Hindi ito kakaiba. Hindi rin ako magbebenta, narinig ito ng tagapamahala at napakunot noo. Ito ay lugar para sa negosyo. Hindi ka bibili at hindi ka rin magbebenta. Ano ang ginagawa mo dito? Inilabas ni Fang Chen ang mid-grade key refining liquid mula sa kanyang damit. At inilagay sa mesa para makipagpalit. Kumunot ang noo ng tagapamahala. Tumingin sa mid-grade key refining liquid. Noong una ay bahagyang natigilan. At may pagtataka sa kanyang mga mata. Bigla siyang tumalon mula sa kanyang upuan. At mabilis na lumapit. Nagulat na sinabing ito ba ay mid-grade key refining liquid. 10 taon na. At ngayon lang ulit ako nakakita ng mid-grade key refining liquid. Medyo naging emosyonal ang kanyang boses. Tumingin kay Fang Chen nang may paggalang. Malakas na sinabi, dali. Ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Bigyan niyo ng tsaa ang ginoong ito. Bigyan niyo ng pinakamagandang tsaa. Bahagyang nagulat si Fang Chen. 10 taon na ang nakalipas, ito ba ay ang key refining liquid na ginawa ng aking ama? Walang emosyon niyang sinabi, hindi na kailangan ng tsaa. Gusto kong ipagpalit sa mga sumusunod na sangkap. Magkano ang maibibigay ninyo? Kinuha niya ang pluma sa mesa at isinulat ang mga sangkap. Ang mga sangkap para sa key refining liquid. Lalong natuwa ang tagapamahala. Puno ng paggalang ang kanyang boses. Ang kanyang tuwid na katawan ay hindi sinasadyang yumuko. Ikaw ba ay isang soul master? Sa buong Guizhou City maliban kay Qin Changsheng, walang sinuman ang hihingi ng mga sangkap para sa key refining liquid. Maliban kung siya ay isang soul master. At naghahandang gumawa ng key refining liquid. Naging malamig ang boses ni Fang Chen, gusto mong malaman. Nagulat ang tagapamahala. At mabilis na sinampal ang sariling bibig. Ang inyong lingkod ay nagkamali, patawarin niyo po ako, Ginoo.
Kung ang taong ito ay isang soul master, kahit 10 buhay pa niya ay hindi niya kayang saktan ito. Huwag nang magsalita. Magkano ang maipapalit? Sinabi ni Fang Chen, mabilis na sinabi ng tagapamahala ayon sa presyo sa merkado. Isang bote ng mid-grade key refining liquid ay 10,000 pilak. Ang mga sangkap para sa key refining liquid ay 1,000 pilak bawat set. Maaari kang makipagpalit ng 10 set ng sangkap. Tumingin-tingin. Kinuskos ng tagapamahala ang kanyang mga kamay at sinabing ngunit. Kung mayroon pa kayong mas maraming key refining liquid na ibebenta sa amin, maaari ko kayong bigyan ng 11 set ng sangkap. Natigilan si Fang Chen, 10,000 pilak. Ang low-grade key refining liquid ay 5,000 pilak lang bawat bote. Ang presyo ng mid-grade ay doble. Ngunit iniisip ang dobleng epekto nito kumpara sa low-grade. Naging kalmado na siya. Pagkatapos mag-isip sumang-ayon si Fang Chen. Sobrang saya ng tagapamahala. Mabilis siyang kumuha ng 11 set ng sangkap at dinala sa harap ni Fang Chen. Kinuskos ang kanyang mga kamay at sinabing hindi ko po itatago sa inyo Ginoo. Bukas na ang exhibition ng mga pamilya ng alchemist sa Guizhou City. Kung mayroon po kayong sobrang key refining liquid, maaari niyo po bang ibenta sa amin sa exhibition? Para magkaroon ng karangalan ang aming pamilya Chen. Tiningnan ang kanyang halos nagmamakaawang ekspresyon. Bahagyang tumango si Fang Chen at umalis na. Sa Zhenbao Pavilion pagkatapos siguraduhing walang sumusunod. Humanap siya ng isang eskinita at tinanggal ang kanyang disgis. At kalmadong bumalik sa kalye. Pagkatapos ng ilang hakbang, bigla siyang nakarinig ng isang malamig na tawa aba. Sino ito? Masayang nakasakay sa kabayo si Lu Zeng. Kasama si Qin Changsheng. Nang makita nila si Fang Chen ay pinahinto nila ang kabayo. Tumingin si Lu Zeng sa Zhenbao Pavilion sa di kalayuan. At mumisi pinuno ng pamilya Qin may mga taong nangangarap ng gising. Gustong makabili ng low-grade key refining liquid. Malamig na tiningnan ni Qin Changsheng si Fang Chen. Sa Guizhou City maliban sa aking pamilya Qin, walang ibang lugar na may key refining liquid. Kung hihingi ka ng key refining liquid sa Zhenbao Pavilion, baka nagkamali ka ng lugar. Sa halip na sa kanila humingi, mas mabuti pang kay Ginoong Luka na lang humingi. Nagbiro si Lu Zeng humingi sa akin ng key refining liquid. Mas mabuti pang hilingin niya sa akin na patawarin ang kanyang kasintahan. Sumakay siya sa kabayo at tumawa habang papaalis. Tiningnan ni Qin Changsheng si Fang Chen. At sinabi ng may paghamak huwag mo nang isipin ang key refining liquid. Habang nandito ako si Qin Changsheng. Hindi ka makakakuha ng kahit isang patak ng key refining liquid sa buong buhay mo. At sumakay din siya sa kabayo para sundan. Nagkibit balikat si Fang Chen ang low-grade key refining liquid ay kahit aso ay hindi gusto. Hindi nagtagal isang mahalagang tao ang dumating sa Zhenbao Pavilion. Isang marangal na miyembro ng pamilya Chen. Ang dumating. Yumuko ang tagapamahala at sinabi ng may takot binibini. Iyon po ang nangyari tulad ng sinabi ko kanina. Sa mga miyembro ng pamilya Chen isang magandang dalaga na may matalas na isip. Matangkad. At matalino ang tingin. Siya ang panganay na anak ng pamilya Chen si Chen Silin. Nagpadala ka ba ng tao para imbestigahan ang kanyang pagkatao? Matalim na tanong ni Chen Silin. Nanginginig ang tagapamahala. At mabilis na sinabi paano ko naman po gagawin iyon. Ang pinakaayaw ng mga soul master ay ang pakialaman. Kung magagalit siya sa atin, hindi ba't magdudulot ito ng kapahamakan sa pamilya Chen? Bahagyang kumalma ang mukha ni Chen Silin. At sinabi ng may ginhawa mabuti. Napakahusay ng iyong ginawa. Hindi lang natin binigyan ng pabor ang soul master na ito para mapalapit sa kanya. Kundi hindi rin natin siya binastos. Ngayon kung makakalapit tayo sa soul master na ito, depende na sa kanyang kalooban. Kung sa exhibition, mabibigyan niya tayo ng ilang mid-grade key refining. Tiyak na sisikat tayo. At makakalaban na natin ang pamilya Qin. Iniisip ang daang taong pang-aapi ng pamilya Qin.
Sobrang inaasam ni Chen Silin. Natulungan sila ng Soul Master na iyon. At baguhin ang kapalaran ng kanilang pamilya. Sa oras na iyon handa siyang magsakripisyo ng kahit ano. Samantala pagbalik ni Fang Chen sa mansyon. Narinig niya ang kaguluhan sa loob hanapin. Hanapin niyo siya. Kahit halughugin niyo ang buong lugar hanapin niyo si Liu Roxu. Ano nawawala si Liu Roxu? Kinabahan si Fang Chen. Agad na naalala ang umaga. Nang bigla siyang umalis, isang masamang kutob ang pumasok sa kanyang isip. Ang hangal na babaeng iyon. Hindi kaya pumunta siya para hanapan ako ng mga kayamanan para sa aking breakthrough. Gabi na at hindi pa siya bumabalik. Baka napahamak na siya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng lungsod. Papunta sa Yunnu Mountain kung saan may mga tumutubong kayamanan. Magandang Liu, huwag ka nang pumalag. Kung hindi sayang naman kung mahulog ka at maging laman lupa. Sa gilid ng isang bangin, tatlong matipunong lalaki na may borda ng paniki sa dibdib ang ngumingisi. Habang nakatingin sa ilalim ng bangin, kung saan mahigpit na nakakapit si Liu Roxu sa isang baging. Dahil sa matagal na pagkapit sa baging, nagkasugat ang kanyang mga kamay. Dahil sa pagod, maputla ang kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang katawan. Sa ilalim niya ay makapal na ulap, at isang bangin na hindi makita ang dulo. Umakyat ka na. May utang na loob kami. Gusto lang namin siyang hulihin. Para singilin ang utang niya sa sugal sa amin. Nangangako kami na hindi ka namin sasaktan. Kahit na ganoon ang sinasabi nila. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagnanasa. At hindi maalis sa magandang katawan ni Liu Roxu. Kapag nahuli nila siya, alam na natin kung ano ang mangyayari. Mahigpit na kinagat ni Liu Roxu ang kanyang labi at sinabing huwag kayong umasa. Nawala ng pasensya ang pinuno ng mga lalaki. At kumislap ang kanyang mga mata, hilahin niyo siya paakyat. Hindi siya naniniwala na bibitaw si Liu Roxu para magpakamatay. Ang dalawang lalaki. Agad na pilit na hinila ang baging paakyat. Habang tinitingnan ni Liu Roxu ang kanyang sarili na unti-unting hinihila paakyat. Puno ng kalungkutan ang kanyang puso. Kinagat niya ang kanyang mapulang labi at malungkot na sinabik si Xiao Chen. Pasensya na. Hindi na kita mapapakasalan sa buhay na ito. Binitawan niya ang kanyang kamay. At tatalo na sana sa malalim na bangin. Sa sandaling iyon isang mabilis na yabag ang narinig. At isang lalaking humihila ng baging. Ay biglang sinipa at nahulog sa bangin. Ang kanyang madilim na anino. Ay nahulog sa mga ulap habang sumisigaw. At nawala ng walang bakas. Nagalit ang dalawang lalaki. At nakipaglaban sa bagong dating. Hindi nagtagal isang lalaki ang sumisigaw na nakahandusay sa lupa. Ang natitirang isa ay natakot. At sumigaw, pinatay mo ang mga tao ng aming Blood Float Palace. Patay ka na. Patay ka na. Habang tumatakbo ay sumisigaw ang huling lalaki. Nagulat si Liu Roxu. Sino ang dumating? Ang tatlong tao mula sa Blood Float Palace kanina ay isang nasa ikatlong antas ng key refining. At dalawa ay nasa ikalawang antas. Isang ulo ang sumilip. Natigilan si Liu Roxu Xiao Chen. Hindi siya makapaniwala na si Xiao Chen ang nagtaboy sa mga masasamang tao. Seryoso ang mukha ni Fang Chen habang hinihila siya paakyat. At malakas na pinalo ang kanyang puwit. Sumigaw, sino ang nagsabi sa iyong pumunta dito? Napayuko si Liu Roxu sa kahihiyan. At tahimik na itinaas ang kanyang duguan na kamay. Sa kanyang palad ay may isang halamang gamot na puno ng espiritual na enerhiya. Mahina niyang sinabi, gusto lang kitang tulungan. Tiningnan ang kanyang kamay na gasgas. Ngunit ayaw pa ring bitawan ang halamang gamot. Nasaktan si Fang Chen. At mahigpit siyang niyakap. Sabi niya nang may pag-aalala, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Kung pati ikaw ay mawawala sa akin, wala nang magiging mahalaga sa akin sa mundong ito. Habang pinapagalitan siya,
Parang nakakain ng pulot ang puso ni Liu Ruxu. Isang tamis na hindi pa niya naramdaman. Nakasandal sa malapad na dibdib. At naramdaman ang isang kaligtasan na hindi pa niya naramdaman. Habang nakaka-relax, dahil sa sobrang pagod ay nakatulog siya. Ayaw siyang gisingin ni Fang Chen. Tiningnan niya ang bangkay ng blood float palay sa lupa. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinapa niya ang kanyang katawan. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng isang token. At masayang sinabi token ang blood float palace. Ang City Lord's Mansion ay nag-alok ng pabuya. Ang sinumang makapatay ng isang miyembro ng blood float palace ay maaaring mag-ensayo sa spirit pool ng City Lord's Mansion ng isang beses. Maraming tao ang naka-breakthrough doon. Itinago niya ang token at tumingin sa paligid. Madilim na at hindi na makita ang daan pababa. Kailangan niyang maghanap ng isang ligtas na kuweba. At doon magpalipas ng gabi kasama si Liu Ruxu. Habang binabantayan siya, hindi rin nagpapahinga si Fang Chen. Inilabas niya ang mga sangkap ng key refining liquid na nakuha niya sa Zhenbao Pavilion. At sinubukang gumawa ng key refining liquid. Kinaumagahan, tiningnan ni Fang Chen ang tumpok ng abo sa lupa. At nang hinayang na sinabing nasayang ang 3 set ng sangkap. Ngunit nang lumingon siya, may 8 bote ng espiritual na likido sa kanyang tabi. 7 bote ng high-grade key refining liquid. At 1 bote ng supreme-grade key refining liquid. Mukhang mas may talento ako kaysa kay ama. Nakakagawa na ako ng high-grade key refining liquid. At sa mga pagkakataong maganda ang kondisyon ko. Nakakagawa pa ako ng supreme-grade key refining liquid. Kapag naging sanay na ako, mas tataas ang success rate ko sa paggawa ng supreme-grade key refining liquid. Hindi siya makapaghintay na kunin ang supreme-grade key refining liquid at inumin ito. Ang napakalakas na epekto nito ay naglabas ng 10 beses na mas maraming espiritual na enerhiya kaysa sa low-grade key refining liquid na nagpamaga sa katawan ni Fang Chen. Para siyang lobo. Mabilis siyang umupo at nag-ensayo. At mabilis na sinipsip ang espiritual na enerhiya. Pagkalipas ng 1 oras, nasa ika-4 na antas na siya ng key refining. At malapit na sa ika-5 antas. Nagulat si Fang Chen. Si Liu Ruyan ay mula sa ika-3 antas patungo sa ika-4 na antas. Kahit umiinom siya ng low-grade key refining liquid araw-araw. Tumagal pa rin ito ng 10 araw. Ngunit siya ay 1 bote lang ng supreme-grade key refining liquid ang kailangan para magtagumpay. Ang epekto ng supreme-grade key refining liquid ay hindi kapanipaniwala. Naramdaman ang lakas ng ika-4 na antas ng key refining. Hindi niya maiwasang tingnan ang magandang mukha na natutulog sa kanyang tabi. At ngumiti Ruxu. Sa pagkakataong ito na protektahan kita. Kasabay nito, sa mansyon ng Liu si Lu Zeng ay pinagpapawisan. At hindi maganda ang kanyang itsura. Nakatitig siya sa mga batong nakalatag sa kanyang harapan. At sa walang laman na bote ng key refining liquid at sinabing, "Bakit ganito? Inubos ko na lahat. Bakit hindi pa rin ako nakaka-breakthrough?" Si Wang Yingfeng sa tabi ay naguguluhan din hindi dapat ganito. 9 na gradong spiritual root at 10 bote ng low-grade key refining liquid. Kahit isang baboy ay dapat naka-breakthrough na. Ngunit si Lu Zeng ay hindi gumagalaw. Kaya sinabi niya na lang Zenger. Ang pagmamadali ay nakakasama. Baka dahil sa sobrang pagnanais mong mag-breakthrough na apektuhan ang iyong isip. Hindi ka naman natalo. Si Fang Chen na isang basura. At walang key refining liquid ay mas lalong hindi makaka-breakthrough. Ituring na lang nating tabla kayo. Nang marinig ito bahagyang gumaan ang loob ni Lu Zeng. At sinabi ng may paghamak karapat dapat ba siyang ikumpara sa akin. Ang hindi ko pag-breakthrough ay pansamantala lang. Ngunit siya ay hindi makaka-breakthrough sa buong buhay niya tara na. Pumunta tayo sa malaking bulwagan para maglaban pamilya Liu. Si Fang Chen at Liu Ruxu ay bumalik sa sinag ng umaga. Si Yao Chen tiningnan ni Liu Ruxu ang pinto ng pamilya Liu.
Ngunit nag-aalangan siyang pumasok. Dahil ito ay isang laban na tiyak na matatalo. At ang resulta ay kailangan niyang pakasalan si Lu Zeng. Tiningnan niya si Fang Chen sa kanyang harapan. At hindi maipaliwanag ang bigat sa kanyang puso. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing kahit matalo ka ayos lang. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Hindi kita sisisihin. Alam mo ba sa mga araw na magkasama tayo? Itinuturing na kitang asawa. Kung matatalo ka, hindi ako magpapakasal kay Lu Zeng. Kung kinakailangan mamamatay na lang ako ulit. Naramdaman niya ang kanyang nararamdaman. Hinawakan ni Fang Chen ang kanyang kamay. At sinabi ng may kumpiyansa, sinabi kong poprotektahan kita. Ngayon at sa hinaharap. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan niya ang kanyang kamay at pumasok sa pinto ng mansyon ng Liu. 10 taong umaasa sa iba. Isang araw ay aangat sa langit. Si Fang Chen ay mas higit kailanman. Ay sabik na harapin ang tingin ng pamilya Liu. Gusto niyang patunayan na hindi siya basura. Si Fang Chen ay karapat-dapat kay Liu Roxu. Ang kanilang pagbabalik ay nagdulot ng kaguluhan sa buong angkan. Agad na tumakbo si Liu Zengyan kasama ang kanyang mga tauhan. At pinagalitan si Liu Roxu. Saan ka ba nanggaling? Gusto mo ba kaming patayin sa takot? Sa harap ng galit ng kanyang ama. Malungkot na sinabi ni Liu Roxu. Ama, nag-aalala ka ba sa aking kaligtasan? O nag-aalala ka na hindi mo matutupad ang hiling ni Lu Zeng? At mawalan ng isang sandalan ang pamilya? Kung ang una, hindi mo kailangang mag-alala. Ang pamilya Liu ay pareho lang mayroon man ako o wala. Sapat na si ate. Ang galit na si Liu Zengyan ay hindi nakapagsalita. Ang pagkakaroon ni Liu Ruyan. Ang dahilan kung bakit laging napapabayaan si Liu Roxu. At palihim na inaapi ni Wang Yingfeng. Sinabi niya ng may ginhawa, mabuti na bumalik ka na. Nang makita si Fang Chen na hawak pa rin ang kanyang kamay, bahagyang kumunot ang kanyang noo at sinabing, Fang Chen, kumusta ang iyong pag-ensayo? Kalmadong isinulat ni Fang Chen ang dalawang salita, ayos lang. Nagulat si Liu Zengyan. Hindi kaya kahit wala siyang spiritual root, ay may nagawa pa rin siya. Ngunit inisip niya, si Lu Zeng na may 9 na gradong spiritual root, ay hindi naka-breakthrough sa loob ng 3 araw. Mas lalong hindi kaya ni Fang Chen. Sumama ka sa akin. Naghihintay na ang mga kamag-anak sa bulwagan. Dinala niya si Fang Chen at Liu Roxu sa malaking bulwagan ng pamilya Liu. 60 matatanda at bata ng pamilya Liu. Lahat ng direktang kamag-anak at mga sanggay ay naroroon. Ang ilang mga batang babae ng pamilya Liu ay maganda ang pananamit. At nakangiting nakapaligid kay Lu Zeng at nakikipag-usap. Umaasang makuha ang kanyang atensyon. Si Liu Ruyan ay nakangiti rin. At paminsan-minsan ay nakikipag-usap kay Lu Zeng. Nang makita si Fang Chen na bumalik na wala ang ngiti sa kanyang mukha. At sinabi ng walang emosyon, akala ko hindi ka darating. Mayroon ka pa palang kaunting pagkalalaki. Tumingin ang mga kamag-anak. At hindi maiwasang ikumpara si Lu Zeng at Fang Chen. Ang ilang mga mapanlait ay direktang nagsalita. Hindi ko talaga maintindihan. Saan siya kumukuha ng lakas ng loob na labanan si Lu Zeng? Kumain siya sa pamilya Liu sa loob ng 10 taon. At hindi pa rin niya alam ang kanyang estado at posisyon. Naghahangad na makipaglaban kay Kuya Lu. Kung ako siya, hindi ko nahihintayin si Kuya Lu. Ibibigay ko na si Liu Roxu. Para hindi na mapahiya. Walang emosyon si Fang Chen. Sa loob ng 10 taon, napakarami na niyang narinig na panlalait. At manhid na siya. Hindi na siya nagsalita at tumayo sa gitna ng bulwagan. Tuwid ang kanyang tindig. At isinulat kailan magsisimula. Ang kanyang kumpiyansa ay bahagyang nagpabago sa mukha ng lahat. Nagulat si Liu Ruyan. At hindi maiwasang tingnan si Fang Chen mula ulo hanggang paa. Ang Fang Chen ngayon ay may kakaibang pakiramdam. Tila may kumpiyansa na nagmumula sa kanyang kaibuturan. May kumpiyansa ba siyang manalo sa laban ngayon?
Ngunit paano ito posible? Umiling siya ng bahagya. At sinabi isang laban na alam na ang resulta. Kahit kailan pa magsimula pareho lang. Ang mga babaeng kamag-anak na sumusuporta kay Luzeng ay umirap. Sa kanyang tindig. Akala mo siya ang may 9 na gradong spiritual root. Ang huling pagmamalaki na lang siguro. Dahil malapit na niyang matalo ang kanyang asawa. Ako ay hindi makapaghintay na makita siyang umiyak. Bahagyang hinawakan ni Wang Yingfeng ang kanyang tasa ng tsaa. At dahan-dahang nagsalita. Fang Chen, tumahimik ang lahat nang marinig ang kanyang boses. At tahimik na nakinig sa sinasabi ng punong ginang. Naaalala mo pa ba ang pustahan natin? Kung hindi mo matatalo si Luzeng, sa kasamaang palad si Liu Ruxu ay kailangang pakasalan si Luzeng. Tiningnan siya ni Fang Chen ng walang emosyon. At isinulat kung matatalo si Luzeng. Pakiusap kontrolin mo ang iyong pamangkin. At huwag nang umasang makuha ang hindi niya kaya. Malakas na ibinagsak ni Wang Yingfeng ang tasa sa mesa. At may galit sa kanyang mga mata. Isang taong umaasa sa iba ay mailakas ng loob na magsalita sa kanya ng ganyan. Sinabi niya nang may panlalamig kung matatalo si Zenger. Wala na siyang mukhang ihaharap para hilingin na pakasalan si Liu Ruxu. Kung matatalo ka, lumayas ka na sa mansyon ng Liu. Hindi ka na namin kailangan sa pamilya Liu. Inilagay ni Fang Chen ang kanyang mga kamay sa likod. At mayabang na isinulat, sige. Maglaban na tayo. Nagagalit si Wang Yingfeng at sinabing, Zenger, umpisahan mo na. Ipakita mo ang iyong buong lakas kahit hindi ka nakabreakthrough ng isang antas. Basta't mas malakas ka kaysa dati. Panalo ka na dahil si Fang Chen ay imposibleng makabreakthrough. May kumpiyansang lumapit si Luzeng sa gitna ng bulwagan. At hinarap si Fang Chen. Halos nakasulat na sa kanyang mukha ang paghamak. Ang makipaglaban sa isang may 9 na gradong spiritual root. Kung malalaman ito ng iyong mga ninuno, magiging proud sila. Napangisi siya. At itinaas ang kanyang mga kamao at malakas na sinuntok ang hangin. Isang tunog na parang paputok ang narinig. Ang kanyang cultivation na nasa 5 antas ng Qi refining ay nagpayanig sa hangin. Nagulat si Liu Ruyan, hindi siya naka-breakthrough. Hindi dapat ganito. 10 boat ng Qi refining liquid. Kahit ang isang tulad niya na may 6 na grado ay dapat naka-breakthrough. Nagtinginan din ang mga kamag-anak. Ang resulta ay hindi inaasahan. Ang 9 na gradong spiritual root ay tila hindi ganoon kalakas. Naging awkward ang sitwasyon. Sinabi ni Wang Yingfeng ang landas ng pag-ensayo ay mahirap. Sa loob lamang ng 3 araw mula sa 5 antas ng Qi refining hanggang sa ganap, ay napakagaling na. Kahit na nagtataka rin ang maraming kamag-anak. Hindi na sila nag-isip pa. Ang mga babaeng kamag-anak na nakatingin kay Luzeng ng may paghanga, ay nagsimulang purihin siya. Tama ang sinabi ng punong ginang. Kung iba ang nasa kalagayan niya, baka hindi siya umunlad. Kahit ano paman. Hindi siya maikukumpara sa isang basura na walang spiritual root. Ang pag-abot sa ganap na antas ay napakagaling na. At tiyak na siyang mananalo. Nang marinig ito ni Luzeng ay itinaas niya ang kanyang dibdib at mayabang nangumiti. Fang Chen, kahit hindi ako naka-breakthrough, umunlad pa rin ako. Talo ka pa rin. Hindi niya maiwasang tingnan si Liu Ruxu nang may pagnanasa. At iniisip na niya ang eksena kung saan inaangkin niya ito. Ngumiti si Fang Chen at isinulat 9 na gradong spiritual root. At buong suporta ni Qin Changsheng. Ito lang ang naging napakasakit sa pandinig ni Wang Yingfeng. Pinalo niya ang mesa at sinabing isang tunay na dragon sa langit. At isang gumagapang na od sa lupa. Anong karapatan mong laitin ang isang tunay na dragon? Lalong umiti si Fang Chen. Itinaas niya ang kanyang kamao at malakas na sinuntok ang hangin. Isang purong espiritual na enerhiya ang nagpayanig sa hangin. At nagpayanig din sa mga mata ng lahat. Unang antas ng Qi refining. Ito ay unang antas ng Qi refining.
Xiao Chen, ikaw naka-breakthrough ka. Ang malungkot na mukha ni Liu Ruxuy ay parang bulaklak na namumukadkad sa tagsibol. Napakaganda. Tinakpan niya ang kanyang bibig at hindi makapaniwalang bumulong. Nagulat si Liu Ruyan at hindi makapaniwala. Mayroon siyang spiritual root. Ang mga babaeng kamag-anak na sumusuporta kay Lu Zeng ay natulala rin. Si Lu Zeng ay nanlaki ang mga mata. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang basura na palagi niyang minamaliit ay naka-breakthrough sa unang antas ng key refining. Paano ito nangyari? Hindi niya matanggap na siya na isang henyo na may 9 na gradong spiritual root ay matatalo sa isang basura. Ngumiti si Fang Chen at isinulat ang isang pangungusap. Kung malalaman ng aking mga ninuno na tinalo ko ang isang may 9 na gradong spiritual root, mas lalong silang magiging proud. Ang panlalait ni Lu Zeng kanina ay parang sampal sa kanyang mukha. Kaya hindi niya maiwasang ikuyom ang kanyang mga kamao at magalit. Napahiya rin si Wang Yingfeng at sinabi ng may panlalamig, unang antas ng key refining lang iyan. Kung makapagmayabang ka, ang pag-breakthrough sa unang antas ng key refining ay maikukumpara ba sa pag-breakthrough sa ika-6 na antas? Ang huli ay 5 beses na mas mahirap kaysa sa una. Ang mga babaeng kamag-anak na sumusuporta kay Lu Zeng ay nagsimulang manlait. Basta't may spiritual root, kahit isang aso ay makaka-breakthrough. Sa loob ng parehong 3 araw, ang pag-abot sa ganap na ika-5 antas ng key refining ay mas mahirap kaysa sa unang antas. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng kapal ng mukha. Ngumiti lang si Fang Chen at muling sinuntok ang hangin. Isang mahinang tunog ang narinig sa hangin. Tumaas ang kanyang panulat at ngumiti tapos. Gulat na gulat si Liu Ruxuy na hindi na niya maisara ang bibig ika-2 antas ng key refining. Xiao Chen, naka-breakthrough ka sa ika-2 antas ng key refining sa loob ng 3 araw. Hindi na rin mapigilan ni Liu Ruyan ang ngiti at nagpakita ng pagkabigla. Hindi ko kayang mag-breakthrough sa ika-2 antas ng key refining sa loob ng 3 araw. Fang Chen, dati wala ka talagang spiritual root. Ngunit agad niyang napagtanto na walang kwenta ang kanyang tanong. Si Fang Chen ay nasa ilalim ng paningin ng pamilya Liu. 3 beses siyang sinuri. Kung mayroon siyang spiritual root noon, hindi niya ito maitatago. Ang mga babaeng kamag-anak na sumusuporta kay Lu Zeng ay parang nasampal ng malakas at hindi makapagsalita. Nanlaki ang mga mata ni Lu Zeng, puno ng galit. Ang pag-breakthrough sa unang antas ay panalo na. Ang pag-breakthrough niya sa ika-2 antas ay parang dinurog na siya. Nagulat din si Wang Yingfeng. Ngunit pilit pa ring nagdahilan, hindi mahirap ang ika-2 antas ng key refining. Masasabing halos kapantay lang ito ng pag-unlad ni Lu Zeng. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, muling sinuntok ni Fang Chen ang hangin. Ang malutong na tunog ay parang isang malakas na sampal sa mukha ng lahat. Tapos ano pa? Malamig na umiti si Fang Chen. Itinaas ang kanyang panulat at nagtanong. Gulat na napatayo si Liu Ruyan. Natumba ang upuan sa ilalim niya. Hindi niya namalayan na puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Ika-3 antas ng key refining. Imposibleng maka-breakthrough sa ika-3 antas ng key refining sa loob ng 3 araw. Kahit ang isang may 9 na gradong spiritual root ay hindi kaya. Fang Chen, ano ba talaga ang nangyari sa iyo? Ang mga babaeng kamag-anak na gustong ipagtanggol si Lu Zeng ay direktang nagulat. Ilang taon na silang nag-ensayo. At halos nasa ika-3 antas pa lang sila ng key refining. Ngunit si Fang Chen ay 3 araw lang ang ginugol. Si Lu Zeng at Wang Yingfeng ay nagpakita rin ng matinding pagkabigla. Hindi makapaniwalang nakatingin kay Fang Chen. 3 araw sa ika-3 antas ng key refining. Hindi lang ito pagkapanalo kay Lu Zeng, kundi parang dinurog siya sa lupa. Tahimik ang lahat. At lahat ay may bagong tingin ng paggalang.
Sa binatang ito na naging basura sa loob ng 10 taon. Inilagay ni Fang Chen ang isang kamay sa likod. At isinulat gamit ang isang kamay ano ngayon kung tunay na dragon. Ano ngayon kung siyam na gradong spiritual root. Bigyan niyo lang ako ng oras. At lahat sila ay aapakan ko. Pagkatapos sabihin iyon yakap niya si Liu Ruxu sa harap ng lahat at isinulat. Si Ruxu ay asawa ni Fang Chen. Walang sinuman ang makakaagaw sa kanya. Ang matigas na salita ay yumanig sa lahat. Naramdaman ni Lu Zeng ang matinding kahihiyan. At sumigaw, Fang, anong ipinagmamalaki mo? Hindi ako natatakot sabihin sa iyo. Paparating na ang mga tao mula sa Tianji Pavilion. Sa oras na iyon direkta akong papasok sa Tianji Pavilion. At ikaw isang hamak na uod sa ikatlong antas ng Qi Refining. Hindi ka karapat-dapat na ikumpara sa akin. Umalis siya nang may kahihiyan, nagkibit balikat si Fang Chen. Ang 9 na gradong spiritual root ni Lu Zeng ay palagi niyang pinagdududahan. Siya ay may transparent na spiritual root lang. At kayang umabot sa ika-4 na antas ng Qi Refining sa loob ng 3 araw. Walang dahilan na ang isang may 9 na gradong spiritual root ay hindi man lang makabreakthrough ng isang antas. Kapag dumating ang mga tao mula sa Tianji Pavilion, tiyak na beripikahin nila ang spiritual root ni Lu Zeng. Sa oras na iyon, makikita pa rin kaya na may 9 na gradong spiritual root siya. Napahiya rin si Wang Yingfeng gayon. Ang pamangkin na buong suporta niya ay natalo sa isang basura. Tiningnan niya si Fang Chen ng masama. At galit na sinabi, may spiritual root ka na. Hindi ka na basura, kaya nagyayabang ka na ba? Noong una dahil sa awa ko sa iyo napakasalan si Ruxu. Hindi ako hihingi ng dot sa iyo. Dahil napakagaling mo. Sa loob ng 10 araw maghanda ka ng isang malaking dote. Kung hindi mo may bibigay, huwag mo akong sisisihin kung sisirain ko ang kasunduan at ipakasal si Liu Ruxu sa iba. Yesid, pinalo niya ang mesa. At umalis ng may galit. Ang masayang si Liu Ruxu ay muling nalungkot. Tiningnan niya si Xiao Chen. Baka hindi sapat ang mga naipon ko. Kung si Wang ay sadyang nagpapahirap sa iyo, kahit magkano ang ibigay mo ay magrereklamo pa rin siya. Kung dati, baka mag-alala rin si Fang Chen. Ngunit ngayon hindi na. Dahil siya ay isang soul master. Isang soul master na kayang gumawa ng mamahaling tableta. Bigla niyang naalala ang pangako niya kahapon sa tagapamahala ng Zhenbao Pavilion. Nasasali sa exhibition ng Guizhou City. Tamang-tama nakagawa siya ng isang batch ng high-grade Qi Refining liquid. Tiyak na mabebenta ito ng mahal. Ruxu'y mag-in sa'yo na ako. Huwag ka nang lumabas-labas. Naiintindihan mo ba? Nagbilin si Fang Chen gamit ang pagsulat. Masunuring tumango si Liu Ruxu. Hindi na ako magdudulot ng gulo sa iyo. Masaya niyang tiningnan si Fang Chen. Habang nagmamadaling umalis, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. May isang masipag at masigasig na asawa. Bakit naman hindi magiging maganda ang kanilang kinabukasan? Ate, pinalampas mo ang iyong tunay na pag-ibig. Lumapit si Liu Ruyan sa kanyang tabi at nang hihinayang na sinabi. Ang pag-breakthrough sa ikatlong antas ng Qi Refining sa loob ng 3 araw ay walang kwenta kumpara sa isang may 9 na gradong spiritual root. Sa hinaharap si Lu Zeng ay hindi man lang kayang tingalain ni Fang Chen. Ngunit tiningnan ni Liu Ruxu ang likod ni Fang Chen. At masayang sinabi, gaano man kalakas si Lu Zeng. Ano ang kinalaman nito sa akin? Si Fang Chen ang taong karapat-dapat kong pagkatiwalaan. Talaga ba tiningnan ni Liu Ruyan si Liu Ruxu? Ang kanyang mukha na puno ng kaligayahan at pag-asa ay parang nakakasilaw. Ganoon ba talaga kagaling si Fang Chen? Sa harap ng malawak na kalye ng City Lord's Mansion, nakahanay ang mga tindahan. Ngayon ay exhibition ng lahat ng pamilya ng alchemist sa lungsod. Malalaki at maliliit na alchemist ay darating dito para ipakita ang kanilang pinakamagagandang gamot. Maraming lokal na mandirigma
At mga mangangalakal mula sa ibang lugar ang bibisita sa exhibition. Sa pamamagitan ng paghahambing, pipiliin nila ang mas magandang gamot para sa sariling gamit o para ibenta sa labas. Para sa mga maliliit na pamilya ng alchemist, ito ay isang magandang pagkakataon para ipakita ang kanilang sarili. Para sa isang nangungunang pamilya ng alchemist tulad ng pamilya Qin, isa rin itong hamon. Ang pinuno ng pamilya Qin na si Qin Changsheng, sa malawak na entablado ng pamilya Qin, ay ipinapakita ang pinakamabentang gamot ng pamilya Qin, ang low-grade Qi refining liquid. Ang mga manonood ay napakarami. Sa tapat nito, ang kasing lawak na entablado ng pamilya Chen ay walang katao-tao. Napakalamig. Ang malaking pagkakaiba ay nagpahirap sa kalooban ni Chen Silin. Darating kaya talaga ang Ginoong iyon. Kasama niya ang tagapamahala na napapangiti ng mapait. Ang mga Soul Master ay kadalasang may kakaibang ugali. Ang pagdating niya ay depende sa kanyang kalooban. Nag-aalala rin siya kung darating ang Soul Master na iyon, ang pamilya Chen na makakakuha ng mid-grade Qi refining liquid ay tiyak na magniningning at matatalo ang pamilya Qin. Ngunit kung hindi siya darating, ang exhibition na ito ay magiging solo performance ng pamilya Qin. Sa susunod na taon, ang buhay ng pamilya Chen ay lalong hihirap. Ang mas nakakabahala sa kanila ay ang kayamanan ng pamilya Qin, na tila naglabas ng mas malakas na kakayahan. Ayon sa balita, si Qin Changsheng ay nakagawa na ng isang bote ng mid-grade Qi refining liquid. Kahit na ang success rate ay 1% lang. Ngunit kung kakalat ito ay magiging malaking balita. Ang tanging paraan para sa pamilya Chen ay ang kumapit sa Soul Master na iyon. Sa sandaling iyon dumating si Fang Chen sa gitna ng dalawang entablado. Tiningnan niya si Qin Changsheng na masiglang nagpapaliwanag tungkol sa low-grade Qi refining liquid. Napansin din siya ni Qin Changsheng at bumisi. Sinabi niya nang may pang-aasar, kilala niyo ba ang binatang iyan? Si Fang Chen ang magiging manugang ng pamilya Liu. Nakipaglaban siya kay Ginoong Lu Zeng. At pinagbawalan kong bumili ng low-grade Qi refining liquid. Nagalit siya para makakuha ng isang bote ng low-grade Qi refining liquid. Nagmadali siyang pumunta sa Zhenbao Pavilion ng pamilya Chen para humingi ng gamot, ngunit nabigo. Kung bibilangin natin ang oras, talo na siya ngayon. At pinalayas na siguro sa mansyon ng Liu. Isang bote ng Qi refining liquid ang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang asawa. Ayaw niyo bang matulad sa kanya? Kaya't kung sino ang gustong bumili na. Kapag nawalan na kayo ng karapatang bumili, kahit gusto niyo pa ay hindi na kayo makakabili isang live na advertisement. Agad na nagdulot ng pagdagsa ng mga mandirigma.